Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 3, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, DOJ wala pang nakikitang dahilan para gawing state witness ang 4 na akusado sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Malalimang investigasyon iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malacanang nilinaw na suportado pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang K-12 curriculum sa kabila ng pagkadismaya sa programa. Panukala ang 2026 national budget na ayon sa pangangailangan ng mga Pilipino ayon sa Malacanang. Senate Impeachment Court pumalag sa pahayag ni Congressman Shel Jokno na posibleng patibong ang ikalawang certification na hinihingi ng korte. Paggamit ng social media ng mga kabataan pinare-regulate ng isang senador. Pakikipag-ugnayan sa Senado, mas palalakasin pa ng Kamara para lumaki ang tsansa na maipasa ang legislated wage hike bill. Sa atin namang Metro News, Manila City Mayor Isko Moreno kakasuhan ang mga nasa likod ng pang-hostage ng official Facebook page ng Manila LGU. Para sa ating Science and Technology News, alien fish na tinfoil barb na mataan sa Laguna de Bay. Sa atin namang lifestyle news, isang child-friendly exhibit tampok sa National Museum. Sa ating music trivia, ngayong petsa, pumanaw ang isa sa mga miyembro at founder ng bandang The Doors. Sino siya? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, isang ginang sa Caloocan na favorite ang kulay violet. Pati mga handa sa kanyang birthday, kulay violet din. 6:39 na po ng umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa ngalan po ni Joel Gorospe, ako si Kenny Gacosta. At sa detalye, 774 Balita Ngayon. Sa detalye naman po ng mga balita, wala pang nakikitang batayan ng Department of Justice upang gawing state witness sa kaso ng mga nawawalang sabongero ang 4 na suspect na kasamahan ni alias Totoy. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clabano, susuriin muna ng kagawaran ng bigat ng testimonya at ang kredibilidad ng mga suspect. Mahalagaan niya na masuportahan ito ng konkretong ebidensya para mapatunayang totoo at tapat ang kanilang mga salaysay. Sinabi ni Clabano na sa ngayon hanggat hindi pa nasasampahan ng kaso ang mga ito, hindi pa sila maaaring gawing state witness. Samantala, iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasagawa ng malalimang investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nais mapanagot ng Pangulo ang mga sangkot sa kaso para mabigyan na rin ng hustisya ang pamilya ng mga biktima. Sinabi rin ng Malacanang na mahalagang hintayin ang resulta ng ginagawang investigasyon ng DOJ na siyang naghahanap ng mga dagdag na ebidensya at testigo para marisolba ang kaso. Pagpatuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino pa talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Ayon nga rin po sa DOJ ay meron pong 4 na witnesses na maaaring tumulong pero kailangan pa nilang i-evaluate ang mga testimony nila para malaman kung sino yung pwedeng maging state witness. At kailangan po talaga nila ng maliban sa testimonya ay magkaroon pa ng ibang mga ebidensya tulad ng mga larawan, pictures, videos kung meron man para mas makatulong po sa pagresolba ng kasong ito. 774 Balita Ngayon. Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro.
Samantala, 774 Balita Ngayon. Nilinaw naman ng Malacanang na suportado pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng K-12 program sa kabila ng pagpapahayag nito ng pagkadismaya sa programa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipinupunto lamang ng Pangulo na hindi epektibo ang K-12 dahil hindi rin naihanda ang mga ahensya nang ipatupad ito. Ngunit sinabi niya ng Pangulo na hanggat may batas para sa implementasyon nito ay dapat itong paghusayin pa. Ipinag-utos na rin anya ng Pangulo sa Department of Education na pagandahin pa ang K-12 curriculum para maihanda ang mga estudyante sa pagtatrabaho at maiwasan ang job mismatch. Gusto po natin liwanagin ito. Hindi po niya sinasabi na hindi natutol siya sa K-12. Ang sinabi lang po niya ay hindi naging epektibo agad dahil hindi na i-prepare ang mga ahensya para dito. At ngayon po, sa pamamagitan din po ni Secretary Angara, ini-improve po ito. Pero ayon po sa ating Pangulo, hanggat nandyan po ang batas para sa K-12, ito po ay susuportahan at palalawigin at pag-iibayuhin na maayos para sa ating mga estudyante. Balita Ngayon. Tiniyak naman ng Malacanang na naaayon sa pangangailangan ng mga Pilipino at ng bansa ang mga programang nakapaloob sa ilalim ng panukalang 2026 National Budget. Inihayag ito ni Palace Press Officer Claire Castro sa harap ng nakataktang pagsusumite ng Department of Budget and Management o DBM sa Kamara ng 2026 National Expenditure Program o panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay Castro, nais si Pangulong Marcos na mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, partikular ang pagpapaganda ng serbisyong medikal at pangkalusugan. Kaya naman inaasahan niyang bibigyan ng sapat na alokasyon ang mga programang may kinalaman dito. Ngayong Hulyo ay nakadakdang isumite ng DBM sa Kongreso ang panukalang 6.793 trillion pesos na 2026 national budget na higit 7% mas mataas mula sa 6.326 trillion pesos na budget ngayong taon. 774 Balita Ngayon. Samantala, pamahalaan handa sa anumang resulta ng negosasyon sa Amerika kaugnay sa ipinataw na reciprocal tariff. Detalye po ay hatid ni Chanel Salazar. Tiniyak ng Malacanang na nakahanda ang pamahalaan sa anumang magiging resulta ng negosasyon sa Amerika kaugnay sa ipinataw na mas mataas na reciprocal tariff sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patuloy na pinag-aaralan na economic team ng administrasyon ang mga hakbang na maaaring gawin ng pamahalaan. Kahit ano pa niya ang maging desisyon o resulta ng mga pag-uusap, ay sisiguraduhing makabubuti ito para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Pinaghahandaan niya ng economic team ang iba't ibang senaryo sakaling mahilot ng gobyernong ibaba ang taripa, panindigan ng Amerika ang pulisiya o taasan pa ito. Ngayong Hulyo nakatakdang matapos ang 70 araw na suspensyon ng Amerika sa bagong pulisiya. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Pumalag ang Senate Impeachment Court sa naging pahayag ni Congressman Chel Jokno na posibleng trap o patibong ang ikalawang certification na hinihingi ng Impeachment Court kung saan nakasaad na ipagpapatuloy ng 20th Congress ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na maayos na naipatutupad ang Impeachment Court alinsunod sa isang makatarungan, legal at transparent na proseso. Ayon kay Tonggol, ang certification procedures ay hindi dapat tinitingnan bilang trap o patibong, kundi bilang isang proseso na makatutulong para maiwasan ang anumang kwestyong legal na maaaring makasagabal sa impeachment process. Anumang pagsiraan niya sa mga proseso ng impeachment court ay banta sa kredibilidad ng hukuman at maaaring makasira sa tiwala ng taong bayan sa mismong proseso. But these certification processes help prevent any legal impediment or challenges or technicalities that could undermine the impeachment process once it starts rolling and to uphold the proceedings' integrity. So, the disrespect for or attempts to undermine the impeachment court processes
threaten the independence and credibility of the court, and jeopardizes public trust on the process itself. We therefore encourage the public and all involved parties to participate constructively and respectfully in the legal discussions without insinuating any malice on the court. Si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol. Samantala, panunumpa naman ng mga bagong Senator Judge sa July 29 pa maisasagawa. Detalye ihahatid sa atin ni Conde Batak. Conde? Pinili ng Senate Impeachment Court na sa July 29 na lang magpanumpa ng mga bagong senator judges sa kabila ng panawagan ng ilang senador na ngayon na gawin ang oath-taking ng mga bagong hukom. Paliwanag ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol, nag-iingat lamang si Senate President Cheese Escudero na makwestiyon ang kanyang otoridad ngayong 20th Congress bagamat nananatili pa rin siyang presiding officer at Senate President. Sinabi ni Tonggol na mas mainam din kung ang bagong mahahalal na Senate President ng 20th Congress na siyang tatayong presiding officer ang magpasumpa sa mga bagong senator judges. At para siguradoan niya, hintayin na lamang ng lahat ang formal na pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress at pag-convene muli ng impeachment court. So, yung call po for swearing in of the senator judges will need to depend on the existence of a presiding officer or a Senate president. Kasi po, ang senator judges will have to take their oath before the presiding officer. And as you know po, if one Congress adjourns and another begins, the Senate president is going to be elected or re-elected again. So, kailangan po natin hintayin kung kanino pong manunumpa. Yan ang pahayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Isinusulong sa Senado ang paglimita sa paggamit ng social media ng mga minor de edad upang maiwasan ang overexposure at negatibong epekto nito sa mga kabataan. Sa panukalang batas na inihain ni Senador Ping Lacson, nakasaad na oobligahin ng mga social media platforms na magkaroon ng reasonable steps at age verification measures para sa paggamit ng social media. Tinukoy ni Lacson ang pag-aaral ng UNICEF kung saan lumabas na ang mga kabataang Pilipino ay lantad sa cyberbullying, body image pressure at online harassment dahil sa sobrang social media exposure. Kailangan na niyang magkaroon ng social media platforms ng ID verification, facial recognition at ibang identity authentication systems, regular audit ng user account data at pagresponde sa mga age-restricted users sa platform. Sa oras na maisabatas ang panukala, mahaharap sa multang 1 million pesos hanggang 20 million pesos sa mga social media platform at service provider na lalabaga. Posible ring masuspinde at matanggalan ng lisensya sa Pilipinas ang social media platforms at service providers kung sunod-sunod ang magiging paglabag nito. Samantala, panukalang batas para sa paglalagay ng malasakit center sa mga pribadong ospital isinusulong sa Kamara. Grace Mariano sa detalye. Isinusulong ngayon sa Kamara na mapadali ang pag-avail ng medical at financial assistance ng mga nangangailangang pasyente sa pribadong ospital, lalo na ang mga nasa charity ward. Nakapaloob ito sa House Bill No. 238 o panukalang Private Hospital Malasakit Centers Act na inihain ni Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nasal. Layunin ng panukala na matulungan ang maraming Pilipino na napipilitang magpagamot sa pribadong ospital kahit kapos ang kanilang pera dahil sa kakulangan ng gamit at kapasidad sa mga pampublikong ospital. Bukod dito ay inihain din ni Nasal para sa 20th Congress ang mga panukalang Right to Adequate Food Framework Act, Financial Assistance for Solo Parents Program Act, ang Goodbye 56 Act, Gobyernong Walang Padrino Act, Philippine Future Skills Act at Overseas Filipino Bank Act. Inihain din ni Nasal ang mga panukalang Air Passengers Bill of Rights, Indigenous Barangay Empowerment Act at ang Department of Water, Irrigation, Sewage and Sanitation Resource Management Act. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. 774 Balita Ngayon.
Samantala, mas palalakasin ng Kamara ang relasyon o pakikipag-ugnayan sa Senado upang lumaki ang tsansa na maipasa sa 20th Congress ang panukalang batas na magpapataas sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa buong bansa. Sinabi ito ng tagapagsalita ng House of Representatives na si Attorney Princess Abante matapos ang kaliwat kanang legislated wage hikes bills na inihain ng mga mambabatas na kasapi ng 20th Congress. We mentioned naman before na kung naging bukas tayo sa pakikipag-usap sa kanila before, mas magiging bukas tayo sa pakikipag-usap ngayon, lalong-lalo na nakita natin from both houses na nung 19th Congress may naipasa na na mga versions for the wage hike bill. Mas palalakasin natin ang relasyon ng both houses para masiguro yung mga ganitong klaseng mga measures ay mas mataas ang tsansa na mapasa ng both houses para maging batas at maimplementa. 19 Congress ang tuluyang pagsasabatas ng panukalang umento sa sahod, makaraang hindi maplansya ng dalawang kapulungan ang magkaiba nilang bersyon. Samantala, Blue Alert itinaas sa Cagayan Valley dahil sa nararanasang sama ng panahon. Narito ang report ni Angel Garcia. Angel. Itinaas na ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang Blue Alert status dahil sa banta ng low pressure area na posibleng maging isang ganap na bagyo. Ayon sa CVD-RRMC, ipinagutos na sa lahat ng lokal na DRRMC sa mga lalawigan, lungsod at munisipyo sa Region 2 na magtaas ang Blue Alert sa kanilang mga tanggapan. Mahigpit din ang tagubilin sa mga ahensya at LGU sa magbigay ng impormasyon sa publiko gamit ang lahat ng plataporma tulad ng telebisyon, radyo, social media at barangay announcement. Magbigay din ng malinaw na abiso at safety protocol sa mga komunidad lalo na sa mga maring ilikas. Maghanda ng go bag. I-monitor ang mga lugar na madaling bahain o gumuho, partikular sa may mga ilog at daluyan ng tubig. Ihanda ang mga evacuation center. Maghanda rin sa posibleng suspensyon ng klase at trabaho at preemptive evacuation kung kakailanganin at magsagawa ng assessment sa mga kalsada tulay at maglatag ng detour plans. Inaatasan din ni CVD-RRMC Chairperson Brigadier General Leon Rafael Jr. ang lahat na ahensyang miyembro ng konseho na magsumite ng regular na situational report patungkol sa epekto ng LPA sa kanilang lugar. Angel Garcia ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. 6:54 na po na umaga, kami pa rin po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Samantala, bago ang ating Metro News, anunsyo muna sa hinggil sa suspensyon ng klase. Klase po sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Cavite. Suspendido na ngayong araw, July 3, matapos po isa ilalim ang probinsya sa yellow rainfall warning. Samantala, binalaan ni Manila City Mayor Isko Moreno ang mga nasa likod ng pang-hostage sa Facebook page ng Manila LGU. Ayon kay Moreno, kakasuhan ng mga dating empleyado na nag-ooperate ng official social media account ng Manila LGU. Ito ay dahil hindi ibinibigay ng dating administrasyon ang Manila Public Information official Facebook page. Gate ng alkalde, dapat ibigay sa kanila ang official social media account ng Manila LGU dahil ito ay pagmamayari ng pamahalaan at kailangan ito sa pagbabahagi ng impormasyon sa panahon ng krisis at kalamidad. Kaugnay nito, ipinag-utos na ni Mayor Isko ang pagpapadala ng sulat sa Meta Philippines upang mabawi ang naturang Facebook page. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ngayon ng piso kontra dolyar ay 56 pesos and 24 centavos. Nasa 66 pesos and 39 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay 77 pesos and 34 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655,
na binola kagabi July 2, 11, 29, 13, 48, 20, at 9, kung saan walang nanalo ng 29,700,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 38, 7, 16, 44, 15, at 42. Kung saan isa naman ang nakapag-uwi ng 46,134,409 pesos and 20 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating science and technology news, alien fish na tinfoil barb na mataan sa Laguna de Bay. Detalye ihahatid sa atin ni Rosemay Miranda. Rosemay. Nagbabala ang mga biologists mula sa Ateneo de Manila University na natagpuan sa Laguna de Bay ang isang species ng isda na karaniwang itinuturing bilang isang alagang hayop at maaaring maging banta sa mga native fish sa pinakamalaking freshwater lake sa bansa. Ayon sa mga siyentipiko, ang non-native fish na namataan sa barangay Patunhay sa Cardona, Rizal noong Setyembre ng nakaraang taon ay nakumpirma na isang Barbonimus schwanefeldii o tinfoil barb na kilala sa kulay pilak nitong hitsura na may kulay orange o kahel na palikpik at buntot. Bagaman nakikita ang presensya ng naturang species sa ornamental fish trade, binanggit sa inilabas na pag-aaral ng mga biologists mula sa Ateneo na hindi ito naitala sa saan mang freshwater ecosystem ng Pilipinas. Nananatili umanong hindi malinaw kung paano napadpad sa Laguna de Bay ang tinfoil barb na karaniwang nakikita sa iba pang mga bansa sa Southeast Asia, kabilang ang Thailand, Cambodia, Vietnam at Laos. Pero bakit nga ba nangangamba ang mga siyentipiko sa presensya na ito ng tinatawag na alien fish? Paliwanag kasi ng mga biologists na maaaring makaapekto ito sa populasyon ng mga native fish sa Laguna de Bay dahil ang tinfoil barb ay tinuturing na omnivorous na nangangahulugan na kaya nitong kumain ng parehong karne at halaman. Dahil dito, umaasa si Kent Elson Sorgon, lead researcher ng pag-aaral, na tutulong ang mga lokal na otoridad na itaas ang kamalayan hinggil sa naturang species ng isda at magkaroon ng maigting na pagsisikap sa pagbabantay rito. Samantala, mahigpit na nakikipag-ugnayan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga kinukulang lokal na pamahalaan at sa Laguna Lake Development Authority upang matiyak ang pagmamonitor at pagtugon sa sitwasyon na nakabase sa siyensa. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda, ng DWWW Shata 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Samantala, para sa ating lifestyle news, isang child-friendly exhibit tampok sa National Museum. Detalye ay hatid sa atin ni Mika Fajardo. Mika? Masisilayan sa National Museum sa Maynila ang isang child-friendly exhibit kung saan may ipapakilala sa inyong mga chikiting ang art sa isang nakalilibang na paraan. Tampok sa canvas, 20 years of forgotten stories ang isang koleksyon ng mga gawa ng higit sa 40 sa mga pinakakilalang artist sa bansa, kabilang sina Ben Cab, Daniel De La Cruz, Renato Barha, Leroy New, at Elmer Burlongat. Ipinagdiriwang na exhibit ang ika-20 anibersaryo ng Canvas ang Center for Art, New Ventures and Sustainable Development na isang non-profit organization at nakikipagtulungan sa creative community upang isulang ang literacy ng mga bata at hikayati ng pagpapahalaga sa sining at kultura ng Pilipinas. Maaaring pumasok ang mga bata sa iba't ibang mga themed sections sa pamamagitan ng mga makukulay na artway, gumawa ng kanilang mga postcard na may mga stamp section, sumubok magpaikot ng roulette, mag-relax sa mga maliwalas na banig, mag-selfie sa mga inspirational mirrors at marami pang ibang aktibidad. Ang Canvas 20 Years of Forgotten Stories ay nakapwesto sa ika-4 na palapag sa Galleries 25 at 26 ng National Museum of Fine Arts at free admission hanggang sa pagtatapos ito sa June 2026. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shata 4,
for Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, July 3 taong 1971, pumanaw po si James Douglas Morrison o mas kilala bilang si Jim Morrison. Si Morrison ay isang American singer, songwriter, poet at founder ng iconic rock band na The Doors, kung saan ang lead vocalist o kung saan siya rin po ang lead vocalist at primary lyricist. Nag-aral siya ng film sa UCLA o University of California, Los Angeles, kung saan niya nakilala ang mga naging miyembro ng The Doors na sina John Densmore, Robbie Krieger at Ray Manzarek. Noong 1971 ay iniwan ni Morrison ang binuong banda, bunsod ng kanyang mga issue kaugnay sa alkohol, iligal na droga at problema sa pag-uugali. Matapos iwan ng banda, lumipat siya sa Paris kung saan siya binawian ng buhay sa edad lamang na 27, bunsod ng heart failure. Ilan sa mga kilalang awitin ng The Doors ay ang Light My Fire, Hello I Love You, Touch Me at Riders on the Storm. Balitang kakaiba. At sa atin namang balitang kakaiba, isang ginang sa Caloocan na favorite ang kulay violet. Pati mga handa sa kanyang birthday, kulay violet din. Ako, alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan sa kasama natin, Doc Justin. Magandang umaga. Yes, Darlene, narito ang balitang kakaiba ngayong araw na ito. Trending sa social media ang 59 anyos na ginang sa Caloocan City na sa kanyang birthday celebration na nag-uumapaw sa color violet. Pero hindi lang ang motif at design sa kanyang birthday party ang kulay violet, kundi maging ang mga pagkain. Ayon kay Marilyn Digia, na kilala rin sa tawag na Madam Violet or Madam Violeta, 15 years na niyang favorite ang kulay violet. At lahat niya ng kanyang gamit sa bahay ay at mga damit at maging ang kanyang buhok at kilay ay violet din. Kaya naman hindi na nakapagtataka na punong-puno rin ng kulay violet ang kanyang birthday celebration. Simula sa design ng venue, damit ng mga bisita at maging ang mga handang pagkain ay din nakaligtas sa pagiging color violet. Akalain mo ba naman na maaari palang maging color violet ang pansit at adobo? Bukod dito, violet din ang kanin at champurado. Ayon kay Marilyn, naging personal tradition na niya na gawing violet ang theme ng kanyang birthday celebration. At siyempre, kahit ang mga regalo ay dapat violet din. Magbabahagi pa ni Marilyn, kakaibang energy and dala sa kanya ng kulay violet at pakiramdam niya ay bumabata siya kapag nagsusuot siya ng color violet. Ayun talagang doon si masaya suportahan natin, di ba? Sabi nga, kung saan ka masaya, suportahan ka. Anyway, yan ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw ng Huwebes, July 3, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa pangalan ni Joel Gorospe, ako po si Kenny Gacosta. Napa sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.